Kamusta mga kababayan? Welcome back sa #WalkWithLan, ang channel na hindi natatakot sabihin ang katotohanan kahit masakit. Ako si Lan ng channel na ito At ngayon, titirahin natin ang todong-todo, ang Nangaraw Kampo ni Madriaga, yung dalawang tseke, yung walang mall sa Lubao at yung peking painting. Mga kabataan at OFWs na nanonood dito mula Saudi, Dubai o Hong Kong, o kayo yan habang naghihintay kayo ng balita tungkol sa bayan. Eto na, isang self-confessed bagman na nagpapanggap na hero pero puno ng butas ang kwento niya na parang Swiss cheese. Intellectual breakdown ito, fact-based, walang drama-drama lang, kaya stay tuned hanggang dulo kasi may twist na magpapatawa at magpapagalit sa inyo ng sabay. Kaya bago tayo magsimula, quick shoutout sa inyo habang pinapanood nyo ito, bakit hindi nyo subukan ang best find ko sa Shopee at Lazada? Wireless earbuds, super clear audio, perfect para sa inyo na OFWs na nakikinig habang nagtatrabaho. Link sa description, affiliate yan at itatag din natin. Salamat sa suporta. Sige, tara na, let's expose the camp. Una, kilalanin natin ng mabuti si Ramil Lagunoy Madriaga, detainee sa Camp Bagong Diwa, self-proclaimed former aide at bagman ni VP Sara Duterte. Siya yung nasa likod ng Madriaga Kidnap for Ransom Group. Convicted kidnapper yan, mga kababayan. Ngayon, ito po ang intellectual question. Bakit bigla siyang sumulpot na may affidavit laban kay VP Sara tungkol sa confidential funds, pogos, drug lords? Revenge daw dahil hindi siya tinulungan sa kanyang kidnapping case? O may ibang agenda? Fact, siya mismo ang nagsabi na betrayed siya. Pero ang tanong, credible ba ang isang taong may criminal record na ganito? O witty take parang may nanalo sa loto tapos biglang nag-claim na mayaman na. Pero kapag tinanong kung saan galing ang pera, bank inside a mall daw. Hintayin nyo yan later. Mga youth, ito ang lesson sa critical thinking. Huwag basta maniwala sa isang tao dahil siya ang nagsasalita laban sa powerful. Tignan ang ebidensya at ito pa, habang iniisip niyo yan, subukan ninyo ang portable power bank, 20,000 mAh sa Lazada affiliate ko. Never kayong malobat habang sumusubaybay sa hearings. Link sa description. Ngayon punta tayo sa unang bomba. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million pesos from a bank inside a mall in Lubao, Pampanga. Ayan po ang direct quote ni Madriaga sa supplemental affidavit niya, April 14 hearing. Okay, intellectual breakdown. Lubao, Pampanga, maliit na bayan, agricultural area, walang shopping mall, walang SM, walang Robinsons, walang anumang mall na may bank inside. Ano nga yan? Meron kaya nun? No? Fact check yan mula sa local government at public records. Kaya paano niya nakuha ang 100 million times 3 na occasions doon? Magic! Baka San Fernando. Pwede pa, diba? Pero Lubao, malayo no? Anyway, Lubao ano yan no? Bayan po yan ng mga Pineda. Bayan din po yan ni Gloria Macapagal Arroyo. Maganda, tanungin natin si Gloria Macapagal Arroyo, di ba? Witty comment po natin. Parang sinabi niyang nag-shopping ako sa mall ng Lubao, tapos nakatagpo ko si Santa Claus sa food court. Ano ba yan? Ramil, naiisip niyo ba? Mga OFWs, kayo na nasa abroad, alam niyo kung gaano kahirap ang logistics, paano naging mall ang walang mall? This is not just a small mistake. It's a fatal flaw sa credibility niya. Kung mali ang basic geographic fact, paano pa ang buong kwento tungkol sa millions? Okay, mga kaibigan, comment down below. Tanungin natin sa mga kababayan natin sa Pampanga, sa Lubao, may mall ba sa Lubao? At ibahagi ang inyong thoughts. At habang nagko-comment kayo, ito ang journal notebook best find sa Shopee.
isulat nyo ang facts para hindi kayo malito sa fake narratives. Pangalawang red flag. Ang dalawang cheque, inisyu niya ang 4.8 million pesos land bank manager's check bilang resibo o Annex A-1. Tapos may mentions pa ng 89 million pesos checks. Pero tignan nyo, type ang details. Walang proper check number, walang date sa ilang parts, parang Photoshop o questionable issuance. Critics at accountants online are saying, manager's check galing mismo sa bangko. Hindi ganito ang itsura. At siya pa na may kidnapping background ang nag-present nito bilang proof ng high-level transactions. Di po ba? Kaya isipin po natin mabuti ha, huwag po tayong magpapaloko sa mga politikong ginagamit si Madriaga para siraan si Vice President Sara Duterte. Sa real banking, manager's checks are strictly issued with verifiable bank stamps at signatures. Ito mukhang resibo mula sa kidnap ransom niya. Kay Ramil, kung peke ang cheque mo, paano pa ang buong bank dummy story mo? Mga kabataan, aralin nyo ito. Financial Literacy 101. At para sa inyo na gustong maging informed citizens, ang phone tripod sa Lazada affiliate. Perfect para mag-record ng sariling reaksyon, videos sa hearings. Pangatlo, ang pekeng gift. Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting na ginawa ng scholar ko sa Laguna. Kinuha ng PSG ayon kay Madriaga. Pero, grabe, ang Davao-based artist mismo nagsabi, siya ang nagbigay ng painting kay VP Sara, hindi si Madriaga. At ang scholar story, mukhang copycat lang. Madriaga's camp later said, inspired by, pero original claim niya, he gifted it. Putik na yan. Grabe. Artist disputed it publicly days after the hearing. So, sino ang sinungaling? Ito ang intellectual take natin. Small lie, big implication. Kung nag-iimbento siya ng personal connection via painting, paano pa ang buong close aid narrative? Ramil, next time mag-gift ka, siguraduhin mong hindi ka lang nagre-recycle ng kwento ng ibang tao. Mga OFWs, ito ang reality check. Sa mundo ng politics, ang maliliit na kasinungalingan ang nagpapakita ng malalaking pattern. Okay, ito ang buod dyan. Kidnapper plus geographic lie plus fake checks plus disputed painting equals polluted witness. Kampo niya ang nangaraw. Nangarap lang, walang substance. Para sa mga kabataan at OFWs, huwag kayong maging emotional sa drama. Gamitin ang utak. Critical thinking ang sandata natin laban sa fake news. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay, last best finds. Insulated coffee tumbler at budget smartwatch sa Shopee at Lazada. Perfect combo para sa inyong truth-seeking lifestyle. Link sa description, itatag din po natin yan mga kababayan. Like, share, subscribe, at comment down below. Truth over lies. See you next video. God bless the Philippines at mabuhay ang Pilipinas.